Ako, try mo lang. Hi, Mami! Ayoko. Ito naman eh. Okay, so for my first ever podcast, wala may tumatawag. And quiet on the set. Quiet on the set. First ever podcast. First ever podcast ko ay kasama ko si Mami. Hi, Ma. Uy, Ma. Tumatawag ako kasi nakikita ko nagsiset up si RX eh. Bastos ka talaga. Welcome to the podcast, Ash. Ayan, nagsalita ka. Nakamay ka. Hello. Gusto mo makisali. Basta nandito ka lang, andyan ka lang. Tapos pakinggan mo na lang. Set up, ingit ako. Wait lang, nagre-recording na kami. Okay, so, ang first topic namin ni Mother. Ayoko. Ma, gamitin mo yung mic pa magsasalita ka. Okay. Medyo hindi pa used to si Mami dun sa sa may pahawak. Ma, hindi ka tayo kumakanta. Lapit pa yung bunga mo, hindi ka maririnig. Dahil sa mic eh. Okay, so, ang first topic na we're gonna talk about, actually, before kami, bago kami ni Mami nag-uusap na kanina, tinatanong ko siya kung ano yung mga bagay na hindi pa niya nagagawa, tapos ano pa yung mga gusto niyang gawin. Basically, lahat na nagawa niya. At ang sinabi niya sa akin, na ano daw, ano ba yan? Tumatawag yung kapatid ko si Ashley. So, ang sabi niya sa akin, lahat ng gusto daw niyang gawin, tama ba ma? Ay nagawa mo naman na talaga. Tapos, lahat ng gusto mong gawin, nagawa mo na, or yung mga bagay na gusto mong gawin, nagawa mo na through us. Sabi mo, kanina. Actually, kahit hindi ka tayo lang nag-uusap, may mic lang, nako-conscious si Mami. Okay, ang pag-uusapan natin today, Ma, is about, kahit hindi ka tumingin sa camera, Mami, okay lang. Conscious ka sa camera. Tumingin ka sa akin. Ma! Kainis naman to si Mami. Okay. So, yung pag-uusapan natin, ang first topic ko is, we're gonna talk about our past relationships. As in, love relationships. So, ikaw, Ma, first ever, nung grade school ka, nagka-boyfriend ka? Or hindi naman ka-boyfriend. O sige, sabihin natin, crush, preschool, grade school. Wala kang crush ng preschool? May preschool ba kayo noon? Meron, siyempre. May preschool kayo noon? Okay, so, pero, Nag-kinder, tapos ay, may kinder din kayo noon. Akala ko kasi naman una pa lang preschool tsaka kinder. Okay, so nung preschool ka or kinder, meron ka bang naging crush? Kahit crush lang. Wala. Wala? Never ka nagka-crush? Weird mo, Ma. Weird mo talaga. Okay, so, grade school, wala ka naging crush? Wala ka rin naging crush ng grade school? Wala. Ever? Okay, high school. Wala ka naka-relationship ng high school? Wala. Friends lang. Ang dami kong friends. Pero yung mga manili, sige, kahit, ang hirap naman kasi nito ni Mami kasi walang hindi lumande eh. Hindi ako malandi. Hindi, okay, sige, kahit hindi ka naman lumande, basta parang, kahit hindi ka lumande, pero you had someone na you liked nung high school. Ayaw niya kami. Kasi nakikinig ka eh. Okay, go. Hindi kasi ako kapag mayroong manliligaw sa akin, sabihin ko kasi friends lang kami, ganun. Oh my gosh, Mama. Ayaw ko kasi magkaroon ng relationship. Nung high school, dahil? Ano yun eh, parang bawal. Sino nagsabi sa'yo na bawal? Sabi nga nung kabatchmate ko, sabi niya, masyado akong gorgeado, sabi niya gano'n. Lalaki yung nagsabi niyan? Oo. Kasi nga naliligaw sa'yo, tapos ayaw mo. Gorgeado daw ako. Kasi hatid sundo din kasi ako eh. Okay. Tapos, Pero minsan hindi naman, kaya lang
Yun nga daw, kasi may gwardyado daw. Sabi nila gwardyado daw, hindi ko nga alam na gwardyado ako. Eh, bakit ayaw mo? Hindi, kasi kaya ka lang naman gordyado kasi ayaw mong... Ay, teka lang. Ate, nagre-recording kami dito. Ate, quiet. Okay. So, ano yung nasa na tayo? Kasi, di ba, ang sinabi niya, gwardyado ka. Ang ibig sabihin ng gwardyado ay, you're so uptight, ma. Kasi ayaw mo nga magpaligaw. Bakit ayaw mo magpaligaw? Kasi nasa mind ko na yun na ayaw kong magpaligaw. Dahil? Dahil makistorbo lang sa studies ko. Ha? Kakainis. Oh my gosh. Ba't hindi ako ganyan? Masyado ako masaya nung high school. Masaya naman ako nung high school eh. Oo, pero ayaw mo lang magpaligaw. Kasi hindi ka babagsak ka. Hindi ka na, kasi nasa isip ko na yun na ayaw ko magkaroon ng ng relationship sa mga kahit sino. Grabe ma, kasi parang siniset mo talaga yung utak mo noon. Talaga. Tapos hindi mo talaga sinusundan. Eh, ba't nagka-shota ka? Okay, sige. Let's move on to the relationship itself. So, nung college, aminin mo, nagka-shota ka. Shota talaga. Wala, may naliligaw lang. Sinungaling ka. Nagka-jowa ka nung college. Hindi kasi nung college ako, sabi ko, kailangan matapos ko yung college bago ako mag-jowa. Pero nagka-boyfriend ka nung college. Ano na yun, yung mga late na. Pero college pa rin yun. Nag-graduate ka na, hindi ka pa nag-graduate nun eh. Nag-graduate na yata ako noon. Kasi parang nag-review na. Hindi, dun sabi sa diary mo. Sabi dun sa diary mo, nakatira ka pa sa Nag-dorm nga ako kasi doon ako nag-review ako na sa dorm ako eh. Oo nga, kasi basta hindi ko maalala, pero sabi mo, parang umuwi ka nasa dorm ka, tapos hinihintay mo na dumating yung boyfriend mo, pero hindi ka binisita. Naalala mo? May sinulat kang ganun. Parang, basta, hinihintay mo siya, bisitahin ka. Pero hinihintay mo ring bisitahin ka ng mga friends mo. Pero yung next page, parang umuwi ka na ng Iligan. Tapos binanggit mo na nakita mo siya. Nagkita kayo! Hindi, okay. Ganito na lang. Kasi hindi ko alam yung details of it. Ay. So, hindi ko alam yung details of it. Pero paano kayo naging mag-boyfriend nung first boyfriend mo? Siyempre, naligaw siya sa akin. Paano siya naligaw? Pupunta siya sa bahay. Nasa Iligan? Mm-hmm. Akala ko nag-meet kayo sa Manila. Hindi naman sa Iligan. Matagal na siya niligaw sa akin tapos hindi ko sinasagot. Okay. Gano'n siya katagal na niligaw sa'yo? Nung high school pa. Oh my God! Nung high school pa siya naligaw sa'yo ever? Tapos nung college mo lang siya sinagot? Oh my God, ma! So, in fairness naman, ano bang pangalan niya? Wag na nating sabihin. Ano na lang, Roger. Si Tito Roger. Hindi. Anong starting with the letter? L. L. Sige, L. So, Louie? Joke. Hindi, sige, starting with the letter. Samahan ni Louie. O kunyari sabihin natin si letter L, wag na natin wag na natin bagitin yung pangalan. Pero, nung nangligaw siya, tapos last niyang ligaw sa'yo, bago mo siya sagutin, nasan kayo? Nasa bahay. Nasa bahay nga. Parang hindi ako nakikinig kanina. Ayun, ligaw siya sa bahay, tapos... Tapos yung kinikulit na niya ako. Tapos... Anong kinukulit? Paano kanya kinukulit? Hindi nga yung ano nga niya na nasagutin ko siya. Pero sabi ko, hindi ko siya sagutin kung hindi siya papasok sa bahay. Nasa labas? Nasa labas siya ng bahay? Nasa kotse siya eh. Nasa kotse! Nasa kotse daw, Dad! Alin? Hindi nagsasabi ng totoo lang. Ayun yung naaalala ni Mami. Okay, so nasa kotse. Nasa kotse si L. Nasa kotse ka din. Siyempre, nag-uusap kami. Eh, bakit nasa kotse ka? Saan kayo nanggaling?
Wala. Pagdating niya, pumasok lang ako doon. Kasi Pagdating nag-usap niya, pumasok ka doon sa loob ng kotse niya. Tapos nag-usap kayo. Tapos tinatanong niya sa'yo kung gusto ka niya maging girlfriend. Tapos sabi ko, kung hindi siya, dapat pumasok siya sa bahay para sagutin ko siya. So, enough na yung kotse. Tapos, pumasok na siya sa bahay. Tapos, Siyempre, yun na, kasi sabi ko pag papasok siya, saka lang di siya pumasok siya eh. so the moment na pumasok ka, sabi mo, yes! Pero kilala siya nila lolo, nila Siyempre lola. kasi ano ko nga, ang tawag dito, pinsan ko nga siya, malayong pinsan ko. Ever since nun, simula nun, alam niyo na napinsan mo siya? Yung yung nanay niya ang nag-trace. Hindi, paano, bago kayo maging mag-boyfriend, girlfriend, alam niyo na? Hindi pa siya. Hindi pwede pa. siya Okay, manghilo so sa nung akin. time na yon hindi pa. Pero kilala siya ng family. Mm-mm. Kilala siya ng family. Tapos, nung pumasok siya sa bahay, dun, tinanong ka niya agad, ganun? Hindi, parang, siyempre, na yun, parang understood na ganun. So, wala? Oh my God! Wala sabi-sabi? At saka, nung tawag nito, yun nga, minsan kinukuha niya ako, pumunta kami sa bahay nila. Tapos doon na yung nanay niya nagkwento na may daw kami, May. na magpinsan daw kami. Yun ang nanay niya nag-trace. Pero nung pag-uwi nyo galing sa hindi, 'di ba, nag-date pa kayo, pumunta kayong Manila, 'di ba, binibisita ka niya sa Manila. Tapos nung binibisita ka niya sa Manila, yung pag-uwi ninyo, kinausap kayo ng nanay. Yung umuwi kami, tapos pumunta kami sa bahay nila, tapos yung nagkakwento na yung nanay niya, nag-trace na. Tapos yung nga, pala kami Paano nyo trinis? As in, may mapa? yung Ganun? nanay niya nag-trace kung sino yung tawag ito, mga, galing sa mga lola. May mapa na ginawa? May map? Hindi, wala siyempre. Inano lang kung sino yung mga mga lola ko, ganun. Okay. Ang weird. Ang weird kasi taga-iligan lang yung mga relatives natin ever since. Na to the point na nag-trace-trace-tracean. Hindi nag-trace siya ang kasi yung sa mother side ng father ko, yung Other yung side sa ni Lolo. Veles, yung sa Veles na yun yung mga yung mga Akala ko ba taga-Ilocos si Lolo? mawag yun. Oo nga. Okay, Veles is the mother side. Yes. Yun, tinitrace niya yung mga yan, yes, mga ganyan. Ang Veles, sa mismong Iligan. Cagayan din. Cagayan. Pero mamawag galing Ilocos. So, nung pumunta sila sa Ilocos, yung mga kanununuan natin, nagsama sila. Pero yung mga yon nakatira na talaga mismo sa Iligan? Cagayan? Wala yung, siya nang mong Ilocos nga ba paano mapunta sa Cagayan? Hindi. Paano yung family nagpunta nag-migrate to Mindanao? Nag-migrate yung lolo mo dito sa Mindanao. Tapos doon, nag-stay sila sa Marawi. Wait. Si Lolo came from Ilocos. Yung tatay ng ipapa. So, galing silang mismong Ilocos. Tapos, lumipat sila Lolo. Nag-migrate sa Mindanao. Nag-migrate sila Mindanao si Doon sila Lolo. naghanap yung tatlo sila magkapatid yata. Tapos naghanap ng work. So, kaya kaya may mga Veles, which is yung Veles, doon na talaga sa Mindanao. So, nag-form. Yung lola mo at saka lolo mo, yung nagkaasawa. Kaya nga, so yung relation na you have with your ex-boyfriend was from the Veles family. Okay. Ang gulo, parang math. Pero grabe naman kasi talagang... Hindi yung sa Veles, tapos yan, yes, tapos... Oo. Yun nga. Yan, yes, yung pangalan ng apelido? Yan, yes? May yan, yes din.
As in Yanyes? Ano spelling ng Yanyes? Y-A-N-Y-A-Z. Ah, Yanyes. Yanyes. Okay, so from that, nalaman na nila kung sino yung pangalan. Hindi, Velos naman kasi yung family talaga natin is mamawag. Okay, game. Hindi. Anong pangalan na wala? Yung pangalan nila, yung tawag nito. Okay. Tapos nag-anak-anak din yung mga yun. Kaya may mga iba din na mga ibang apelido na. Okay, so from then, nalaman nyo na mag-boyfriend kayo, ay na magpinsan kayo, tapos, nag-stop na kayo maging, together. Tawag nito. As in, from then, nung nalaman nyo na, hala, magpinsan pala tayo talaga. Hindi yan, pa rin kami, lumalabas-labas pa rin kami. Nag-kiss kayo ever? Ano ba yan? Bakit? Truth question. Nag-kiss kayo? Nag-kiss kayo? Siyempre. Ba't mo tinitignan si Daddy habang sinasabi mo? Kasi she's lying. She's lying! Bakit siya naglalay? Ex-boyfriend niya to. Hindi mo naman kilala. Wala ka pa nun. Di ba? Wala pa si Daddy nun. Hindi pa siya nag-i-exist sa buhay mo nung time na yun. Feeling down. Ba't mo sinasabing hindi niya totoo? Hindi mo naman alam. Okay, so nag-kiss kayo. Siyempre, boyfriend ko siya eh. So nagkikiss kayo? Ano ba yung tanong na yan, RX? Wala lang. Ang weird kasi na na syempre ang alam ko lang, ang ka-relationship mo si Daddy. So pag naiisip ko na meron kang nakasama, nawi-weirdohan ako. Pero sobrang weird din ng feeling kasi parang kinikilig ako. Okay, so after nun, so paano na nga? Nag-break kayo? Ba't kayo Wala kami nag-break? break up talaga. Never kayo nag-break? Ever? Umuwi lang siya tapos Oh my God. umuwi siya tapos nagkaroon na siyang relationship sa iba. Oh my God! Ang sama niya! Hindi, magpinsan nga din naman. Hindi yun, ma. Like, wala kayong official breakup. Tapos, inaccept mo na lang na nag-break kayo kasi dahil nga nalaman mo magpinsan kayo. Pero, hindi siya nagsabi ever na parang, uy, hindi na tayo magkita, ganun. Walang ganun? Walang ganun? Hindi na kailangan. So, hindi mo alam kung kayo pa rin hanggang ngayon? Baka kayo pa rin hanggang ngayon sa utak niya. Patay na siya. Mom! Oh my God! Oh my God, ma! Ang weird nun. Ba't ako tumatawa? Oh my God, I'm sorry po. Pero, ma, okay, anyways. I'm sorry. Hindi, I'm tawag sorry nito, for kasi the loss. doon na siya, tawag nito, wala na rin sa amin. Kilala ko na rin naman yung girlfriend niya, tapos pinakilala niya. Pero alam mo naman siguro na magpinsan nga lang kami. Tapos, tawag nito. Pero paano kayo? Paano kayo nag-break? As in, like, hindi na kayo nagkita sa Iligan? Hindi na kayo nag-meet sa Manila? Ganon? Nagkita naman kami. Bueno, Kaya lang act siya sa Iligan na ako sa Manila. Kaya wala. Someone give me my iPad. when was the last time na nag-meet kayo? Para talagang wala na, ganon. What do you remember the last time na nag-meet kayo as boyfriend and girlfriend? Dito sa Manila lang yun. Yung Anong ginawa last namin. Anong ginawa niyo? Nagkita nga kami. Anong ginawa niyo? Nag-usap. About? Wala. O, hindi pa naman kami nag-break up. Nga, sabi ko nga sa'yo, wala kaming proper breakup. Kaya nung umuwi lang siya. Tapos yun nga. Pero paano yun? Paano nag-end? Paano mo At yun nga, nalaman? wala nga kaming ano. Meron na siyang iba. Meron na siyang iba. Oh, mommy! Wala sa akin yung tanggap ko na kasi. Dahil magpinsan na. Tinanggap mo na kahit wala. Pero nasaktan ka nun. Did you cry? No. No. Wow, my... Ba't ako iiyak? Okay, so... hindi ka umiyak. So, was that your first ever boyfriend? Sino yung second?
Yung makulit. Sino? Sino makulit? Yung tatay niyo. Oh my God! Bakit makulit? Bakit makulit si Daddy? Ano talaga siya yung makulit eh. Kung hindi siya makulit, siguro hindi ko siya tanggapin. Yung ako sinagot, wala ka ng option. Wala kang option? Ang dami nga daw nang liligaw kay mami noon eh. Nakatanda na siya. Sabi nga ni mami, makulit ka daw. Bakit siya makulit? In what sense siya naging makulit? Talagang, Mike. balik pa rin siya ng balik. Sa bahay? Ah. Sa bahay nila Lola? Bisita siya ng bisita sa'yo? Doon na sa Anubing. Sa Anubing! Nasa Manila ka na. Balik siya ng balik sa Anubing. Tapos, paano ka nag-start ni Daddy? Inano niya ako, hindi. Yakap ka niya? Hindi, like, paano siya, unang-una, paano mo na-meet si Daddy? Hindi kasi pauwi siya galing sa labas pa noon. Hindi, paano mo nakilala si Daddy? Sa Iligan. Oh, nasa Iligan kayo. Tapos, Kasi nag-work siya noon, nagpunta na Iligan at saka Marawi para magbenta. nang, Ng mga pang-chemical na, na gadget ba yun, Dad? Ano ba yun, mga, kunyari, microscope, ganun. okay, tapos, Tapos, doon kasi siya nag-stay sa pinsan ko kay, Tito Ariel. oh, Okay, so, mas close friend niya si Tito Ariel. Tapos, after pinakilala ka ni Tito Ariel sa kanya. pinakilala siya na magkasama sila noon sa trabaho. Nung first nakita mo kay Daddy, crush mo na siya. Hindi. Hindi mo siya. Ako muna sa option. So, hindi mo siya crush. Hindi mo siya gusto nung first time mo nakamit si Daddy. Hindi yung pinakilala lang ganun. Okay, tapos wala lang sa'yo nung una. Mm. Kailan ka na fall in love? Hindi, nung umalis na siya paubalik na Manila, nagsumulat siya sa akin. Anong sabi niya? Yun nga na may gusto siya. Oh my God! Tapos? Nagpaalam pa nga siya sa tutorial mo. Oh my gosh. Pero actually noon, kasi nga medyo older ako sa kanya, inaano ko siya doon sa kay tita baby mo, kay doon kay tita anan mo. Oo, kasi hindi mo kasing age si Daddy. Tapos, paano mo nalaman na ikaw talaga? Sumulat nga siya. Sumulat siya. Ano sinabi niya dun sa sulat? Anong sinabi mo, Dad? Ano sinabi ni Daddy? Bakit biglang, oh my God, siya na? Ganun. Hindi pa siya. Sino? Sino? Hindi, nangligaw lang siya tapos yun nga. Pero actually, marami na siya nililigawan. Wala! Dad! Hindi lang ako. Okay, pero paano mo nalaman na in love ka kay Daddy na okay? Yes. Yun nga pag-uwi niya kasi ang kulit niya, ginanon yun na kaagad ako. Gusto mo yun? Nagtaka ko bakit ganun. Tapos, ay nasa utak ni Daddy, kayo na. Ganon? Yung nga niya po, tapos yun nga nanliligaw na siya ganun. Tapos, Tapos? may pabigay-bigay pa siya noon. Na? Binigyan niya ko ng necklace. So, paano mo nalaman na in love ka na kay Daddy? Na in love ka ba kay Daddy? Baka hindi ka na in love. Sa kakulitan nga niya. Hindi nag-promise pa siya sa akin na kahit nga daw magbenta siya ng katak-katak. Takatak boy. Oh, talagang iano daw niya yung family niya. Talagang responsible daw siya. Buhayin niya family niya, parang gano'n. Pero, Kaya
pinaka-down ko siya na dahil sabi ko, talaga parang sumikap talaga siya. So doon mo nasabi na, okay, I'm in love with this person. Kasi yun nga sinabi niya yung niya talagang gagawa siya talaga yung Oo. magsumikap daw talaga siya. Which is yun yung gusto mo kasi gusto mo okay yung family mo kasi yun yung dream mo, di ba? Naalala mo, sabi mo sa akin, yun yung dream mo. Sabi mo, ang dream mo, magkaroon ka ng family, magkaroon ka ng sarili mong house, tapos yun. Ay, meron na ba kayong anak nun? Wala pa. Wala pa. Kailangan, baka pa naman. Ba't niya sinabi yun sa'yo? Na About na kahit magtakatak siya, ganyan. Hindi, wala pa. Pero yun nga, inaano ko na talaga mag-workout siya. Yung magsusumikap, yung ko, gusto ko yung magsusumikap talaga. Yun yung nag-solidify sa'yo na you wanted to be with him. Sin talaga. Ever since noon, siya na. Oh my God, ang bilis. Pero ilang beses kinakita-kita bago mo siya hindi matagal siya, kasi malayo siya nasa it took Africa. years bago mo siya sabihin Nasa Iligan pa ako noon na sumusulat siya. Tapos nung nag-work na ako doon sa nung pagdating niya. Doon sabi niya magkita kami doon sa may Ayala. Tapos bigla tapos kayo na nun? Hindi pa rin. So, kailan naging kayo? Yung nag-usap na kami ng gano'n na yun ang sinasabi niya. So, ever since na naging parang nagsisend siya ng mga letters sa'yo. Tapos nung pagdating niya nun, sinusunduan niya ako dun sa work. So, when did you say yes? May courtship ba na? May courtship, pero yung tapos siya. sabi niya. Tapos yung nagbigay na nga siya sa akin ng necklace. Yung binigyan ka niya ng necklace. Doon siya nag-propose. Propose? Hindi propose, yung parang Propose ako. hindi doon siya nagligaw, sabi. Parang ganun. Okay. So, nabigyan ka niya ng necklace. Doon na yung point na parang understanding na lang ba yun na naging kayo na? Or like merong clarification na, boyfriend na kita, girlfriend na kita, ganun. Hindi, yun ang time na yun ng namin. Na parang sinagot ko na siya, ganun. Tapos, nung sinagot mo na siya, kailan nag-propose si daddy? Nung hindi, matagal na yung umuwi pa kami ng Iligan. So, matagal pa bago siya nag-propose? Matagal kayo as boyfriend and girlfriend? Oo naman. So, matagal kayo ang boyfriend and Siguro wala pa kami girlfriend? relationship na propose siya. Pero yun nga, siguro magulo na isip niya dahil ang dami niyang girlfriend. Hindi. The fact na sa'yo siya nag-propose, ipagsabihin ikaw yung the one niya. Ewan ko lang. Ang dami niyang crush eh. Crush lang yun, pero ikaw yung... At saka marami din siya girlfriend. Nalaman ko na lang na sinusulatan niya ako, marami din pa kami niya sinusulatan. Oh my God, Mom! May nakasabay sa airplane. Hindi, Ma. Kahit ganun yung nangyari, ikaw yung pinakasalan niya sa mata ng Diyos. Yun lang after. Wala na yun. Kahit kung anong yung mga sinasabi na crush na yan, wala na yun. Na burn out na yun. Kasi ikaw yung pinakasalan niya in the eyes of God. Yun. Siya yung panalo. Siya yung panalo. Ikaw ang winner. Okay, Ma. So, yun ang daya mo naman. 2 relationships ka lang. Ako ang dami. Paano ako mag-share? Pero, Kaya siya kasi, Ano? Hindi pa naniniwala yan. Hindi pa niya hiniwalayan. Oo nga, Ma. Hindi mo hiniwalayan yung ex mo. May jowa ka next. Hindi pa na kami maghiwalay, di ba? Wala nga proper breakup.
So, hindi mo pa alam kung kayo magjowa pa rin kayo. Joke lang. Hindi, siyempre sila na nung niya, yung girlfriend niya. Hindi ka naman umiyak At Wala ka saka namang tawag dito, pain although, syempre, pero nasaktan ka it's light. Nung nalaman mo meron na siyang girlfriend na iba. Siyempre, nung nalaman ko kasi wala nga sinabi. Okay. Hindi ko alam kung hanggang saan nag-stop yun. Pero thank you, Mommy, na nag-share ka ng past two relationships mo. Grabe, ang daya mo kasi dalawa lang yun sa'yo. Kasi ayaw ko nga, nasa isip ko na kasi ayaw ko makipag-relasyon hanggat yung di na talaga yun ang anak ko. Ako kasi, feeling ko, kaya ako may mga relationships. Kasi I was born in the month of love. Kaya mahilig ako magmahal. Pero parang mas madami, hindi ko alam kung mas madami yung akin o mas madami yung kay Ashley. Kasi nung first kong crush, hindi nyo kasi alam to. Ay, ako. Daddy, pumasok ka nga doon. Kami dalawa lang ni Mami mag-uusap. Yung first relationship, hindi ka first relationship talaga, pero yung first crush ko, kaya ako tinatanong sa'yo, nung grade school, yung high school, may crush ako nung preschool. Hindi ko alam. For sure, kilala mo to. Oh. My God! Alam ko yung anak Wag mo niya. sasabihin, ma! No name reveal. Walang Parang name nasabi reveal. mo na kasi yun sa akin noon. Bawal mag-name reveal. Okay? No name reveal. Wala nga, sabi ko lang anak. Anong anak? Anak ng Hindi ko siya crush. Hindi ba 'yon? May mas older sa amin nung nung preschool. Actually, wala kaming preschool. Ang tawag sa amin advanced casa kasi Montessori kid. preschool yun kasi hindi pa kinder. Oo, pero sa amin ang tawag is advanced casa. So, nung advanced casa ako, may new classmate kami, L din. yung first crush ko, L. Actually, kapangalan niya yung partner ko ngayon. Tapos, crush ko siya. Tapos alam ko, naalala ko, inaasar ako sa kanya kasi feeling ko halata naman talaga ako, mabasang-basa mo ko Buwata pa lang ako, basang-basa mo pag walang date ako. So, first crush ko yon. Tapos, first relationship ko, napilitan lang ako. Yung friend ni Ashley, si Colleen, sabi niya, uy, sagutin mo na. Pero high school na ata ako nito or grade school. Grade 6. Grade 6, sabi lang ni Colleen, parang, uy, sagutin mo na si ganyan. Sabi ko, sige. Tapos after nun, di ba ang meaningful ng mga relationships matapos sa akin? Sige! Hindi, after nun, sabi ko, ay, joke lang naman. Kasi parang crush lang naman. May ka-text ka lang, ganon. May mag-good morning lang sa'yo. Kumain ka na ba? Ganun lang yung feeling ko nung first. May cellphone na nun, ma. Grade 6. Oo, kasi, anong tawag nun? Nagkaroon kami ng cellphone, yung may antena, yung black na antena, grade 5 or grade 6. Nokia. Oh, may ka-text-text na nun. Tama ba? Oo nga. Bata pa lang ako, grade 4 or 5, nagka-cellphone na ako. Binigyan na kami yung cellphone. Malaki pa yung cellphone nun. May battery pang malaki. Hindi nagkaroon kayo ng cellphone ng galing tayong Japan yata. Ay, bata pa. I know! Mas advanced na nga ata yun I remember, may cellphone ako na black, na Nokia. Hindi pa flip yun. Mas advanced na yung flip na yun. Pero Nokia, tapos nag-advance to whatever. Basta may mga texting na nun. May texting na nun. Tapos ka-text ko lang siya. Tapos after nun, parang awkward na ako. Sabi ko, yung break na. Parang 1 month. I'm not sure kung 1 month. Tapos yung alam nyo, kasi never ko sinabi yun Never ko sinabi kasi hindi ko naman kinonsider as relationship ko yun. Tapos yung second was, you can ask questions, ma. Yung high school, second year ka yata noon.
Alam mo, hindi ko, sa totoo lang, hindi ko maalala. Actually, grade 6 din at. Grade 6, parang in that year, meron akong dalawang. Or, grade 5 ako noon. Actually, hindi ko maalala. Marami ka na nung high school. Tapos, marami ka na nung high school. Relationship. Hindi, yung kakilala nyo na, yung alam nyo, yung anak ng presidente dati, dito sa yun, yung parang first ever kinoconsider kong ka-relationship ko. Pero hindi ko rin kasi, mabilis lang ako, 3 months. 1 month, tapos yung 3 months. 3 months yun. 3 months lang. Pero mabait yun. Mabait yun si A. Si A mabait. Pero yun nga, parang feeling ko kasi hindi pa ako ready. Parang feeling ko, bata pa kasi, parang ganun. Parang feeling ko. Experience lang. Oo, experience lang. Tapos parang hindi ko pa maintindihan yung feelings ngayon. Parang na-awkward ako. Parang na-awkward ako, ganun. Tapos yung parang medyo official na talagang pinakilala ko was yung na-meet ko sa community. Which is si Kay. Okay, tas yun. May questions ka ba, ma? From L to K. From L to K. Walang M. I know! L-A-K. L-A-K. Hindi ko nasabi yung first initial nung before A. Ay, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ay, A din! L-A-A. Tas K. Saan yung isang A? Saan yung isang A? Yung first na A. Tas yung second na A. Yung 3 months. Yung first na A, ano yun? Saan yun? Dito din. Dito ni sa Rio? Oo, dito rin sa Rio. Ay, dyan, sa kapitbahay. Ay, dyan. Kaya pala kilala ka. Hindi nila alam. Ewan ko, hindi ko rin sabi sa doon. Pero anyways, yun. Tapos, si Kay, which is yun, kasi kaya lang naman na-stop. Kasi, yung isang A. yung isang A, yung anak ng presidente. Oo nga, pero tapos dito yung pangalawang A. Hindi, yun yung first A. Tapos, si Kay, kaya lang kami, na-meet ko siya sa community. Mas matanda siya sa akin ng ilang years. Alam ko, college na siya. Oh, college na siya. Tapos high school pa lang ako. I think I was first year, second year high school. Tapos, well, ang dami ko natutunan rin naman. Pero very mature. Tapos parang feeling ko, ang immature pa rin ako. Feeling ko kaya ako na-attract kasi mature, yung maturity. Parang feeling ko gusto ko mas matanda sa akin, gusto ko na ginaguide ako, ganyan. Mahilig ako dun sa mga tao na nakakapagbigay ng wisdom sa akin, parang ganun. Or parang naalagaan ako, ganun. Tapos, kaya lang naman kami nag-break kasi lulipad na tayo ng papuntang Qatar. Tapos hindi ko na alam yung bakit wala kang communication? Pwede na mag-communicate. Hindi, kasi wala na yung parang hindi ko pala kaya yung LDR. Kaya hindi ko alam kung paano niya nagawa ni Daddy yung may LDR. Hindi kasi may nakita ka na. Diba? Oh my God, Mom! That's not true. Wala akong ever sinabay. Wala akong sinabay. Meron ka naging boyfriend doon sa school. Oo, pero hindi pa kami. Before kami mag-break ni Kay, as in, wala pa naman akong anybody nun. Kasi I wanted to long distance relationship. LDR. So, LDR kami nun. Tapos parang, oo nga, slight, meron na ako nagugustuhan, pero hindi naman kami. Tapos parang feeling ko, hindi ko naman kaya mag-LDR. Actually, kasi ako feeling ko yung bugso ng puso ko. Kung pag gusto ko, ayaw ko. Okay, so, next relationship was, na-meet ko na sa Qatar.
Nag-break na kami ni Kay kasi di ko kaya mag-LDR. Paano kayo nag-break? Wala, sabi ko lang, pagka-uwi natin dito, di ba umuwi tayo? Umuwi tayo ulit dito sa Pilipinas, saglit lang. Tapos, nag-meet kami, tapos sabi ko, ayoko na. Hindi ko na, I'm sorry, pero hindi naman niya kasalanan, it was just me. Ako lang talaga yung gano'n, abnormal ako. Tapos sabi ko lang, ayoko na, hindi ko na, feeling ko, masasaktan ko lang siya kasi pag kinontinue ko pa yun, wala na akong feelings. Wala na akong mabibigay na anything. So, we broke up. Pero, actually, medyo sad siya. Malamang sad naman talaga pag break up. Nasad din naman ako, pero hindi ko kayang lokohin yung sarili ko. I can't. Hindi ko pwedeng lokohin yung sarili ko. So, pag niloloko ko yung sarili ko, lolokohin ko lang din siya. So, I just ended it. Kasi hindi ko rin kaya yung LDR. So, after nun, study na lang tayo nung nasa Qatar. Pero may nangliligaw sa akin nun. Nililigawan ako. Tapos yun na si M. Di ba gusto mo rin si M? Actually, hindi. Meron ka bang ever... Actually, mamaya na yung question na yun. So, si M, doon ko na-meet si M. Medyo matagal din naman kami ni M. 1 year. I think. Tapos, anong tawag dito? Ayun, si M. Umuwi kasi ulit tayo sa Pilipinas. Umuwi ulit. Okay, masaya si M. Ano ba yun? Mature din si M kasi older din siya sa akin. Tapos, wala. Kasi syempre, wala ka naman talagang masyadong life dun sa Qatar. Friends lang, tapos buhangin lang yung nandun. Ang ganda yung lugar, pero hindi ka naman makakalabas. Parang nakakatakot lumabas, 'di ba? Tapos kailangan may kasama ka pag lumalabas ka. Pupunta kami sa iba't ibang bahay, pero doon lang, pero hindi ka talaga parang yun lang yung life mo doon. Parang mag-relationship ka lang. Parang gano'n. It's either magkaroon ka na ng ka-relationship mo. As yun, yun ang kinakabalahan. Yun yung kinakabalahan ko ng time na yun. Relationship ko, tapos, studies. Pero okay naman. Kasi parang tinutulungan ko si M noon. Kinig ka lang sa akin. Tinutulungan ko lang siyang mag-aral noon. Pero hindi ako marunong magturo. So tinapon ko na lang yung biology book na makapal sa kanya. Sabi ko, ikaw mag-aral mag-isa mo. Tapos yun. Tapos after ni M, umuwi ulit tayo sa Pilipinas. Tapos, feeling ko kasi nung time na yun, hindi pa ako set for long-term relationship. Parang hindi ko pa kaya. Parang hindi pa yun yung end ng buhay ko. Parang feeling ko kasi ang dami ko pang magagawa sa buhay ko. So, gusto ko lang yung feeling na you have someone, pero hindi pa siya for long term. Hindi ko pa ma-set yung buhay ko na, pang habang buhay na to Parang ganun. So, kahit nag-break kami, pag uwi ka ng Pilipinas, hindi ko rin kaya talaga mag-long distance relationship. Or at least hindi pa yung utak ko pa nun, wala pa sa maturity na, you should do this in long term. Parang ganyan. Wala pa ako sa long term mindset nung college. College na nun magka-college na ako nun. Tapos parang feeling ko, ang dami ko pang magka-college ako sa Pilipinas ako. Tapos parang, ang saya ko. Parang ang daming greater things. Hindi pag-uwi mo dito, ka pa rin, high school ka pa doon? Yeah. Nag-high school pa ba? Naka-relationship. Third year. May naka-relationship ba ako nung third year? Tago na rin. Oh my gosh, mom. Hindi, actually, yes. Yun, medyo yun, bad juju, yung relationship na yun. Meron ako naka-relationship, pero, hindi siya ideal relationship. It's a bad kind of relationship. Like, may someone else siya. Tapos, crush ko siya. Tapos, bad. So, ayun. So, parang matagal na may ganun. Tapos, nag-college ako.
Yeah, may mga iyak-iyak ako kasi parang ba't ayaw niyo sa akin? Ba't hindi ako yung piliin niya? Umiyak ba ako sa'yo nun? Na-share ko ba yun sa'yo dati? May ka-relationship akong ganun. Pero kilala mo siya? Kilala mo siya? Pangalan niya I. First letter I. Naka-relationship. Pero hindi ko talaga siya naka-relationship. Parang may something kami. May something kami pero never naging kami. Pero matagal kaming may something. Parang ganyan. Tapos iniiyakan ko siya dun sa best friend kong lalaki, si Jed. Bakit ganun, ma? Bakit ganun? Bakit ayaw niya sa akin? Ganun. Pag hindi, feeling ko ganun yung feeling na pag hindi napunta sa'yo, parang meron kang gusto mong mapunta sa'yo. Parang ganun. Siguro sa pagka-spoiled ko yun. Spoiled ako. Na parang pag ko anong gusto ko, sana makuha ko. Tapos parang dahil hindi ko siya nakukuha, gusto ko pang lalo makuha. Parang ganun yung nangyari. Na-challenge ako. Tapos parang feeling ko, mas lalong grumagrabe yung emotions ko dahil challenged ako. Tapos ever since noon, so parang ang tagal kong Din-accept. ang tagal kong hindi na-accept na wala talaga. Tapos sa college ako, parang feeling ko starting na ako ng college na parang ang saya-saya na. Parang, uy, saya-saya. Pero parang ang tagal ko nung wala na meron. Wala na meron. Kasi technically, hindi naman kami. Tapos parang I was a I was hurting someone else because I was liking him. Parang ganun. Kasi may jowa siyang iba. Tapos, nung college, meron akong naging boyfriend. Si C. Yun, kilala mo na rin yun. Diba? Ano ba yung nilalangaw tayo dito? So, si C, yun yung first ever heartbreak ko. Kasi nag-cheat siya sa akin. Tapos naalala mo yun, iyak ako ng iyak. Pero past niya yun. Hindi niya past yun. Hindi ba? Hindi niya past yun, nag-cheat siya. Crush lang niya dati, tapos parang hindi niya naka-something, tapos nag-cheat siya. Tapos, iyak ako ng iyak. Kasi, feeling ko, meron kasi akong idea noon. Nung nag-college na kasi ako noon, parang, hindi ko alam kung kanino ko nakuha yung idea na yun, pero parang, nasa utak ko, pag nag-college ka na, kung sino na-meet mo siya na ipapakasalan mo forever. So, meron akong mindset na gano'n na parang okay pang long-term ko tong relationship. To college na ako. Dapat mature na ako. Parang kaya ko na. So, nung niisip ko yun, hindi ko akalain na mag-cheat sa akin si C. So, sobrang, yung mundo ko parang nasira talaga. Tapos, diba, umiiyak ako nun. Parang, may time na nasa condo lang ako, hindi ako umuwi. Tapos, umiiyak lang ako every night. Nagigising ako. Tapos, iiyak lang ako. Tapos, tatawagan ko kayong dalawa ni Daddy. Naalala mo ba yun? Umiiyak lang ako. Hindi kasi doon, sa condo ko lang pang nag-stay, tapos doon ka nag-stay. Oo. Nag-stay ako doon, di ba? Nag-stay ako doon. Wala pa, doon ako nag-stay. Sa Ohana ka nag-stay. Hindi, wala pa noon. After ko Iba pa mag-graduate. After ko mag-graduate, nagstay ako sa Ohana mag-isa, di ba? Pero nagstay rin ako sa condo ko mag-isa sa Taft. So, yung buhay ko rin talaga doon, syempre, hindi ko naman, basta may boyfriend ako nung time na yun. Parang feeling ko sobrang in love ako sa kanya. Kala ko siya na yung everlasting ko, ganun. Tapos nag-cheat. First time na may nag-cheat sa akin. Kasi yung before nun, ako yung nag-cheat. Ako yung nagkakos ng cheating. So parang, hindi ko alam kung karma ba yun or whatever. Pero napag-cheatan ako yung next na relationship ko. Although, yun. Tapos yun, dun ko naramdaman parang, ang hirap ba? Ganon. Sobrang heartbroken ko nun. And then, after nun, dun ko na-realize, I think 5 years akong single. 5 years akong single. Tapos, ang dami ko lang natutunan. Nag-travel ako. Nag-travel tayo. Tapos naisip ko na parang I should love myself. I should have time with family, ganyan. Tapos na-realize ko kung ano yung kind of love na gusto ko. Tapos ayun. Fast forward to Migo, first job ko. May na-meet ako. Nilagawan mo.
Pwede din. Ako yung una naman. Ikaw nang niligaw. Yung first relationship ko na partner ko. First partner ko. And hopefully, the last ever. Kasi doon kay Louie, doon ko na, ay, alam mo yung name drop pala! So, yung partner ko ngayon, siya yung, nagpa-realize sa akin what long-term relationship should be. Kasi parang dati hindi ko rin sure pa. Parang ano ba to, hindi ko sure. Tapos naalala ko, bago ako, parang kami ni Louie, first month namin, parang sabi niya sa akin, ay, may name drop ulit. Yung partner ko, yung partner ko ngayon, sabi niya, ano bang akala mo dito sa relationship na to na pinasok natin? Hindi to pang long term. Sabi niya, every time na papapasok ka ng relationship, it should be long term. Tapos parang, parang ganun, basta may conversation kami, tapos nag-iiyakan kami sa kotse. Tapos doon ko na, natutunan, and then, sa kanya ko lang rin naramdaman na there was this kind of love pala. Na ang dami ko natutunan from my past relationships. Tapos, kahit hindi ko ina-ask, hindi naman ako nag-expect. Dati kasi nag-expect ako ng sobra. Hindi ako nag-expect masyado ngayon, pero napro-provide niya yung kind of love that I needed. And I didn't know. Something I need na hindi ko rin akalain na need ko. Oh! Yung relationship ko ngayon. Ito yung mga past relationships ko. So, sino yung pinaka-ever? Hindi kasi marunong kayo ma-adjust dalawa during adjustment period. Nung partner ko ngayon. Siya din may past relationship at saka din siya. nag-open kayong dalawa sa isa't isa. Yes. Yes. Yun talagang doon, mag-open sa relationship. Yun ang maganda. Tapos mo kung ano yung hindi maganda sa iyo, sabihin niya kung ano ayaw niya. Tapos tanggapin mo rin. Yeah. O tapos ikaw naman ganun din sa kanya. Pero in the long run kasi nakikita na yung mga behavior niyo, kanya-kanya. Siyempre hindi naman perfect lahat. Yes. Kaya kanya-kanyang may mga mga hindi rin magandang, at least malabas yung hindi yung magandang ugali, ganyan. Ay, oo. In the long run, makikita iyon. The whole time, para may makikita kami, na may nalalaman kasi ka-relationship mo na hindi mo pa alam. Pero, kasi ang love naman, transforms. Renews. Love renews. Hindi talaga, sa love talaga, ang important is communication. Yes. Feeling ko yun talaga, kaya sobrang taga. Actually, yung partner ko ngayon, 6 years na kami. Siya ang pinaka-longest relationship ko ever. Kaya nga, kasi, at least, habang, nag-adjust din kayo, nakilala niyo na ang isa't isa. Alam niyo kung anong dapat niyong gawin. Yes. Kung ganito yung isa, ganyan. Ikaw umiiyak, ma. Hindi ako umiiyak. Ano ko ang ko lang yung sa relationship niyo para tumagal. Yun lang, kailangan understanding. Yes. Pero feeling ko nga kasi rin, ugali ko kasi. So, yung mga past relationship ko led me to where I should be right now. Alam mo yung kanta na, God bless the broken road that led me straight to you. Feeling ko yun yung song namin. Parang, may line dun sa God bless the broken road na sabi niya, in every relationship was like, I joke. Nakalimutan ko yung stepping stones, parang ganun. Parang yung mga past relationships mo formed you on where. Pero syempre, iba rin yung story mo. Kasi ikaw, after nung kay first boyfriend. Di kasi parang yung sinabi ng stepping stone, sinabi mo kasi doon ka naka-learn ng lesson, parang ganun. Pero ikaw ba, man, minsan naisip mo parang, did you ever think na sana nagkaroon ka ng
I mean, from me, na nagkaroon ng iba't ibang relationship, tapos naka-experience ng madaming stuff, tapos Ako naman kasi vicarious vicarious experience yung maraming nagkakwento sa akin yung mga relationship about sa relationship nila. Kahit parang doon din ako natuto. So you don't have to have like experience it like me. So dahil may nalaman mo na sila through them, alam mo na nung time na nagkaroon ka na ng relationship and time na nagkaroon ka ng asawa, doon mo na nalaman na doon mo na na-apply yung mga nalaman mo. Parang ganun, more on the vicarious experience. Kaya nga, sabi ko sa di ba nagbabasa din ako ng mga Yes. Oo nga, ng mga libro. Ganun ka. So, you learn through others. Ako naman, I learn through experience. Yan, ganun tayo natuto in terms of our past relationships. Galing! Wow! Ganda ng podcast! Okay, ayun. So, thank you, Mommy. I love this. I love this na nagpa-podcast tayo ng ganito. We talked about our past relationships. Okay, so... Okay. Yes. Thank you. Thank you, Ma. Thank you sa first podcast ko ever. At kasama ko si Mommy sa first podcast ko. Love you, Ma. Love you more. And then, bye! Bye, Ma. Bye tayo sa podcast. Bye. Bye.